At eto na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? Oo. At sa video na ito, pag-uusapan po natin, nakikita nyo naman dyan sa screen na The Palingkeras. Dahil sa video na ito, mga kababayan, supalpal na naman ang mga palingkeras ng taon na walang iba kundi si Little Princess. Little Princess Abante at walang iba kundi si Auntie Claire. Alam nyo, magpasalamat kayo mga kababayan. Magpasalamat kayo dahil meron tayong mga tagapagsalita ng gobyerno na kumukumpleto sa pang-araw-araw nating mga buhay. Itong dalawang ito ay nagbibigay sa atin o nagbibigay sa atin sa araw-araw natin ng makulay na buhay. Diba? Oo. So, pero hindi ko alam kung kayo ba ay natutuwa dito or nabubwisit. Pero ako honestly, ako natutuwa ako dito sa dalawang ito. Oo. Dahil yung ginagawa nilang sakripisyo para sa kanilang mga amo ay talaga nang kinalimutan nila ang kanilang dignidad. Alam nyo kung bakit? Dahil sa mga utos ng kanilang mga amo, silang dalawa ang nagiging dahilan ng palubog na administrasyon ng kanilang amo. Okay? Pero, may bago na namang sinupalpal si BP Sara Duterte. Pag-uusapan po natin yan pagkatapos lang. Nere. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw tuloy. Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo, magandang araw, magandang gabi, magandang umaga po sa inyo lahat. At syempre, huwag kakalimutan na mag-like, mag-share, at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, ano pa hinihintay natin? I-subscribe mo nyo na yan, okay? At syempre, tulad ng sinabi ko, mga kababayan, ang pag-uusapan natin ngayon ay The Palingkeras. Oo. Dahil over the weekend, ay marami na namang nangyari, marami na namang statements na inilabas, marami na namang sagutan na nangyari patungkol sa gobyerno at syempre, alam naman natin, ang pinakamalakas na oposisyon sa balat ng politika ng Pilipinas na walang iba, ang mga Duterte. Pero, mga kababayan, balikan lang natin ng konti, no? Okay? Dahil na ano po nailabas ang salitang tambaluslos, okay? Pero, ano nga ba ang kahulugan ng tambaluslos, okay? So, ang tambaluslos, mga kababayan, para sa ating kaalaman, sa mga hindi pa nakakaalam, isang mythical creature na nilalarawan bilang sugapa, bilang halimaw, kakaibang nilalang na malaki ang bibig at malaki ang kanyang ari. Malaki ang ari-arian. Okay? Sa madaling salita, mga kababayan, maihahalin tulad din ito sa isang kawatan. Okay? Panoorin po natin si Little Princess kung ano yung sinasabi na dito. Tinawag si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tambaluslos dahil sa kanyang pagtulong sa mga nagugutom. Mali ka agad, Oo. Hindi tinawag si Martin Romualdez na tambaluslos dahil sa pagtulong. Okay? Tinawag ni BP Sara si Martin Romualdez na tambaluslos dahil nga sugapa, dahil halimaw, malaki ang bunganga, dahil sa ambisyon. Diba? Dahil sa gustong mangyari. Gusto nga daw maging Prime Minister, Hindi yun dahil sa sige, sabihin na natin na tumutulong yung amo mo. Anong tulong yan? Sakit at nawalan ng hanap buhay. Kung ang pagtulong sa kapwa ay tinuturing ng iba na kalokohan, mas gugustuhin na po namin matawag na tambaluslos kaysa naman matawag na kawatan. Ano ulit ang ibig sabihin ng tambaluslos?
Ano uli ang ibig sabihin ng tambaluslos? Mahina rin pala utak nito ni Little Princess, no? Hindi niya alam yung kaulugan ng tambaluslos. Oh. But at least inamin niya na tambaluslos yung amo niya. Ay sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Sino nagnakaw? Ang ayudang ipinagkakaloob sa mahihirap na Pilipino ay may malinaw na proseso, may resibo, at may diretsyong patutunguhan. Ay, ganon? Parang wala na ata kami nakita na listahan. At parang dati pa, hinihingi na yung mga listahan ng binibigyan ng ayuda. Parang wala naman kayong binibigay. Wala naman binibigay amo mo. Sabi na bawal. Di ba? Bawal ano ba yun sa, ano ba yung tawag? Bakit hindi daw nila ilalabas sa, nakalimutan ko yung term eh. Para, may ano yan, may kinalaman yan sa mga identification. Hindi ito itinatago. Hindi pala tinatago, ba't di namin makita? Nililihim at lalong hindi nililipat sa personal na bank account. Talaga lang, ha? Tuloy. Ang ayuda, nakakarating sa tao, hindi sa bulsa ng iilan. Ang tanong, ilan ba yung nakakarating? Walang hiya. Yan, oo. Meron nga dyan, yung buntis, di ba? Pinapirma siya 10,000, pero nakuha niya 1,500. Tapos gaganyan-ganyan ka. Pero sa itsura mo, parang parang nahihiya ka rin sa sinasabi mo. Yung itsura, kung pagbabasihan natin yung itsura mo, parang nahihiya ka rin sa sinasabi mo at parang hindi ka, hindi ka kumbinsindo sa mga sinasabi mo mismo. Di ba? Ang tanong na marami, bakit nagagawa ito ngayon pero hindi nagawa noon? Dahil may leader tayong inuuna ang kapakanan ng mahihirap kaysa sa kapritsyo ng politiko. Dahil may speaker tayong tapat, maingat sa pondo, at malinaw ang direksyon. Maingat sa pondo? Malinaw ang direksyon? Tapat sa pondo. Okay. Anong proyekto na gawa nyo? Sa loob ng tatlong taon na panunungkulan ng mga amo ninyo, may nagawa na ba tayo para sa mga Pilipino? Maliban sa ayuda na sinasabi mo? Diba? At least inamin niya, mga kapatid, na ang amo niya ay tambaluslos. Pero ano daw ang paglalarawan? Ano ang identification ng tambaluslos? Di ba sugapa, halimaw, kakaibang nilala, malaki ang bibig. May ihahalin tulad din yan sa masamang tao, kakaibang nilalang, kawatan. Okay. Alam mo, Little Princess, wala na kayong maluloko. Ang ayuda na ipinamimigay mo ay pinamimigay ng amo mo, huwag na tayong maglokohan. Di ba? Oo. Legal na vote buying yan. Okay? Aminin nyo sa hindi, ang definisyon ng mga Pilipino dyan ay legal vote buying. Hindi naman ako may sabi niyan eh. Hindi ako may sabi niyan. May isang personalidad mismo na malapit sa amo mo ang nagsabi niyan. Di ba? Ang sabi niya mga kababayan, bakit ngayon lang daw nagawa yung pambibigay ng ayuda? Pero ang tanong, bakit pagkatapos ng eleksyon, biglang naputol yung ayuda? Di ba? Kung matatandaan ninyo, marami ang nag-react noong mamimigay ng ayuda ang amo mo na pinahintulutan ng COMELEC kahit election period. Okay? Noong election period na bawal mamigay ng ayuda, doon kayo namigay ng ayuda. Pero, pagkatapos ng eleksyon, bakit biglang nawala yung ayuda? Kailan ulit mamimigay ng ayuda? Hindi pa natin alam kung kailan mamimigay ng ayuda, pero inaasahan natin yan. Sa second round ng impeachment ni VP Sara Duterte.
ayuda para sa impeachment ni VP Sara Duterte na ayon nga kay Toby Tiangco, na hostage itong impeachment na ito. Pumirma dahil may katapat na pera. So asahan natin, mga kababayan, na sa pagpapatuloy ng impeachment kay VP Sara Duterte, malamang sa alamang, babaha na naman ng ayuda. Kung matutuloy pa yung impeachment, ha? At ano ang sinasabi mo na ngayon lang nangyari yung pamimigay ng ayuda ng gobyerno? Tanga ka ba? Ha? Tanga ka ba? Eto ipapaalala ko lang sa iyo, Little Princess. Noong panahon, noong pandemic season, yun ang tamang panahon na yung mga tao kailangan talaga ng ayuda dahil may pandemya. Baka nakakalimutan mo yung social amelioration program. Di ba? Busog ako eh. SAP, Social Amelioration Program. Ang tawag po doon, ayuda. Ayuda, di ba? At ano yung sinasabi mo na ngayon lang nangyari na nabigay ng ayuda, ng tulong sa mga Pilipino sa panahon ni Romualdez? Tanga ka ba? Noong pandemic, walang kumontra sa ayuda dahil kailangan yung Social Amelioration Program. Dahil may pandemya nga, di ba? Kayo, yung ginawa nyo, mamimigay ng ayuda dahil may People's Initiative. Mamimigay ng ayuda dahil mag-i-election. Wala namang trahedya eh. Ibiruin mo yung baha nandito sa Metro Manila, yung baha nandito sa Luzon, pero namimigay ng ayuda sa Mindanao. I've effing kidding the Filipino people. Ano sabi mo? Mabuting speaker si Tambaloslos dahil namigay ng ayuda. Wisit ka, gumising ka sa panaginip mo. Dahil alam mo sa sarili mo na hindi ganoon ang layunin ng amo mo. Oo. Alam mo kung ano, princess? Alam mo kung ano ang layunin ng amo mo? Pakinggan mo to. Tama po yung sinasabi ninyo. Dapat, imbes na linusta yung kabanbayan, ako na magsasabi, masama man ang loob ko, masama man ang loob ninyo. Kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Princess, Little Princess, walang hiya, Ano sabi ni Amy Marcos? Pamimili ng boto. Nilustay na bilyon-bilyon. Ano yung sinasabi mo na tinutulong sa mahihirap, sa mga nawalan ng trabaho? Parang sinasabi ng pinsan ng amo mo, hindi naman nakatulong. Nilustay lang yung mga pera, pambili ng boto. Princess! What else? Ang halalan ay talagang, tama. Inaaway na naman po ako ni BP. Buti nga sa'yo. At parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Sabi ko, ang problema, yung nakaupo, walang apelyido kasi Tambaloslos. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Paktay ka diha. Ang lulong at lalay, si Tambaloslos pala, taka yung hipag niya. So, ano masasabi mo ngayon, Little Princess? Na sinasabi ng pinsan ng amo mo at kapatid ng presidente ninyo. Alam nyo, this government is about to go down. Biruin mo kapatid mismo ng pinsa, kapatid mismo at pinsan, ayaw sa kanila. Paano pa kaya ibang tao? Kung sila-silang magpapamilya, nagkakagulo-gulo, ano aasahan ng mga tao sa pamilyang ito?
Ang nakakaawa dito, mga Pilipino, at nakakaawa rin itong mga tao na kahit mali na, pilit pa nilang itinatayo. Di ba? Yung mali na yung ginagawa ng amo nila. Pero, syempre, for the sake of amelioration program, for the sake of ayuda, syempre, kaya siguro nila nagagawa yan, mga kababayan, ano? I don't know. Hindi ko alam kasi, hindi ko po pwede, hindi ko alam kung ano tumatakbo sa isipan nila kung bakit nila pinagtatanggol yung amo nila na mali-mali yung pinaggagawa. At hindi naman tayo nagsasabi, kapatid mismo ng presidente na. Diba? At saka pala, Little Princess, may pinapasabi nga pala sa'yo. Si Rowena Guanzon. Ano sabi? Sabi ni Rowena Guanzon, si attorney, nag-explain ka pa, be? Yung boss, amo mo, ay pinagsamang tambaluslos na kawatan. Ano daw sabi? Sa bagay, tambaluslos is, this hurts a lot. Di ba? Yun naman talaga definition tambaluslos, kawatan. Kakaibang nila lang. Suga pa. Di ba? Definition ng kawatan. Walang hiya kayo, pinagdululoko nyo mga tao. Pero ako gusto ko, hindi ba? Gusto ko marinig din si Claire Castro. Dapat si Claire Castro hindi nagpapatalo dito, di ba? Dapat hindi nagpapatalo kay Little Princess. Itayo mo ang bandila ng mga palengkera sa mundo. Claire Castro, take it away. Mayroon ka bang pinatutungkulan na tao dito sa nagbabakasyon ngayon? May nagbabakasyon po ba? Hindi ko po alam. Kaya ko tinatanong sa inyo. In general po, ang Pangulo po, aksyon, aksyon, at aksyon. Hindi bakasyon. Yan po lagi ang ginagawa ng ating Pangulo. So wala kayong particular na tao? Wala po akong particular. Maliban lamang po kung meron po kayong alam na nagbabakasyon ngayon. Wala ka pala Wala ka pala. Puro ka parinig. Dapat, kung talagang magaling ka, matapang ka, tama ang sinasabi mo, pangalanan mo, tumbukin mo, di ba? Si BP Sara nakabakasyon. Di ba? Parehas pala kayo ng amo mo, takot. Mahinang nila lang, weak. Puro kayo ngak, hindi nyo naman tinutumbok. Well, sa bagay, the birds with the same feather, flock together. The person with the same intention leads to the same destination, which is sinking soon. Well, obviously, mga kababayan, their intention is to follow their bosses in bringing down the Dutertes and their allies. Okay? Ito ang paraan nila. Ito ang paraan nila para marinig ng mga tao yung boses nila sa pamamagitan ng mainstream media. Dahil nga naman sa bawat sasabihin nila bilang tagapagsalita ng palasyo, tagapagsalita ng House of Representatives, di ba? Lahat ng media kukunin ang mga sasabihin nila. Ilalabas yan ng media. Mga statements nila, syempre, official na tagapagsalita ng Malacanang, official na tagapagsalita ng Kongreso, which is ngayon lang nangyari na nagkaroon ng tagapagsalita ang Kongreso. Do they really need to have the speaker, the House of Representative speaker? Ano ginagawa ni Speaker of the House? Kaya nga speaker Di ba? So this is the first time in the history of the House of Representative na nagkaroon ng tagapagsalita. Maliban sa Speaker of the House. So pass well do it, palamunin pa to ng taong bayan. Alam niyo kung bakit? Nag-hire sila ng tagapagsalita para official. Official para tagapagsalita para depensahan ang kabulukan, katarantaduhan ng mga amo nila.
And at the same time, of course, pipick upin ng mainstream media kasi sila ay official na tagapagsalita ng mga organisasyon na ito. Diba? Kasi, yung mga vloggers nila, yung mga vloggers na kinuha nila, hindi umubra. Naging walang kwenta. At itong mainstream media, itong pagiging tagapagsalita nila, ay magiging paraan para maibulalas nila yung gusto nilang sabihin at siraan si VP Sara Duterte. Nakita sila ng pamamaraan sa pamamagitan ng mainstream media. Kasi yung mga vloggers, wala na eh. Lubog na. Yung mga tagapagtanggol nila mga vloggers, wala. Hindi ko na nga makita eh. Dati lumalabas pa sa mga feed ko yun. Ngayon, wala na. Siguro napagod na. Kasi ang totoo, ang hirap ipagtanggol ng amo nila. Diba? So, the mission of these two palengkeras is to destroy the Dutertes and their allies, and we call them attacking in tandem. Oy, Claire Castro, may pinapasabi sa'yo si VP Sara. Ito. Itong ipinipilit na impeachment, aminin man nila o hindi, ay para lamang Ay, akala ko si VP Sara. The goal of the two palengkeras, the reason why they were hired by their bosses is to destroy VP Sara. Ito yon. Itong ipinipilit na impeachment, aminin man nila o hindi, ay para lamang manira ng imahen ng isang publiko at walang uuwian, kundi pag-disqualify kay VP Inday Sara para sa eleksyon ng 2028. Yun lamang ito. Malinaw Hindi po tayo may sabi. Si Amy. Hirapan pa natin ang ating mga sarili. Oh. Alam naman nating lahat, tayo at ang sambayanan, hindi accountability ito. Tungkol ito sa pagpigil kay VP Inday Sara para sa 2028. Huwag na tayo mag-production number. Yan ang gustong puntiryahin. Yan ang gustong puntiryahin. Yung presidente bibilingan yung yung ano niya, yung palengkera niya. Yung Speaker of the House bubulungan din yung palengkera niya. The mission is to destroy Sara Duterte and allies. Dapat malinaw na po sa ating lahat yan, yung sa mga Pilipino nag-iisip, malinaw na dapat po sa ating mga isipan yan. Okay? Kasi yun naman talaga purpose niyan. Unang-una, ang tagapagsalita ng palasyo, dapat ang sinasabi niya sa taong bayan, yung developments, achievements ng mga development ng trabaho ng gobyerno at ang achievements ng mga gobyerno tulad ng ginagawa ni Harry Roque dati. Wala Wala kang ibang marinig sa bibig ni Claire Castro kundi Sara Duterte, Rodrigo Duterte. So, siya ang tagadepensa sa amo niya. Nagiging parang ano siya nagiging abogado siya ng amo niya. Tagapagtanggol ng palasyo. Hindi tagapagsalita dapat yan. Tagapagtanggol. Alright? So, huwag ka magpapatalo kay Little Princess, ha? Claire Castro. And at the same time, Little Princess, huwag ka rin magpapatalo. Kay Franz Castro. Kay Franz Castro tuloy. Kay Claire Castro. Pero eto na nga, Claire Castro. May pinapasabi sa'yo si VP Sara Duterte. At sinabi din ni Yusek na isang taong manggagamit at isang taong willing magpagamit daw kayo. Yun yung description ni Yusek kasi sa inyong dalawa ni Senator Amy Marcos. Si Claire Castro na naman ba ito? Di ba sinabi ko na sa iyo, si Claire Castro, pinsan ni Franz Castro, at
Pinsan ni Franz Castro, ha? Oh. Pag Castro family, yung dalawa lang naman yan sila sa pamilya na yan, Claire Castro at Franz Castro, wala na talagang maganda at tama na lalabas dyan galing sa bibig nila. Sabi ko nga, di ba, ano sabi ko? Garbage in, garbage out. Pagdating dyan sa dalawang Castro na yan. Aroy. Ang sakit nun. Di ba? Sino ba naman hindi manggagalaiti dito sa vice presidente na to na kapag pumitik, simple lang, pero masakit. Masakit ba, Claire? Oh. Ikaw, little princess, hindi pa, hindi, antayin mo na mahagip ng radar ni BP Sara Duterte yung pangalan mo. Galingan mo, mukhang hindi pa nararamdaman ni BP Sara Duterte. Yung kapalingkirahan mo, hindi pa nararamdaman ni BP Sara Duterte. So, galing-galingan mo pa ng konti. Okay? Magsalita ka pa ng mas marami, yung mas may kabuluhan, para mas mabilis ka marinig ni BP Sara Duterte. Wala eh. Hindi ka pa hindi ka pa nasasagap ng radar ni BP Sara Duterte. Alam mo, at least, no, inamin na sinabi ni BP Sara Duterte, ano to? Ano sabi ni BP? Maganda at tama. At pag Castro family, dalawa lang naman yan sila sa pamilya na yan, Claire Castro at Franz Castro, wala na talagang maganda at tama na lalabas dyan galing sa bibig nila. Sabi ko nga, di ba, ano sabi ko? Garbage in, garbage out. Pagdating dyan sa dalawang Castro na yan. Ay, grabe naman kayo. Huwag ganun. Dinamay mo ba si Miriam Castro? So, bagay parehas naman talaga sila eh. Di ba? Magkapareha sila ng ugali, magkapareha sila ng mentalidad, di ba? So, medyo may ay, sa bagay, no? Oo. Eh, magka-apelyedo eh. Oo. Iisa daloy ng, ng dugo eh. Di ba? Basta, eto, ganito na lang. Galingan nyo pa. Franz Castro, tuloy. Little Princess Abante, tsaka Claire Castro, no? Okay. Kunyari, hindi alam ng taong bayan kung ano yung trabaho nyo. Di ba? Kunyari, hindi alam ng taong bayan na ang trabaho nyo ay sundin yung amo nyo at depensahan yung mga amo nyo, and at the same time, sirain ang mga Duterte, lalo-lalo na si BP Sara Duterte, para hindi siya makasali sa 2028 election. Kunyari, hindi namin alam yun, ha. Galingan nyo pa, okay? Galingan nyo pa. At kunyari, hindi namin alam na ginagamit nyo yung mga posisyon ninyo na legitimate na tagapagsalita ng Malacanang at tagapagsalita ng Kongreso, na ginagamit nyo yung kapamaraanan na yan para marinig kayo ng taong bayan sa pamamagitan ng mainstream media. Kasi bilang kayo ay lehitimong tagapagsalita ng mga organisasyon ng mga amo ninyo, talagang pipick upin yan. Pipick upin niya ng media. Kasi nga, hindi umubra yung pagbabayad nila sa mga vloggers, di ba? Na umamin pa nga yung isa na highest paid, tapos ngayon parang bumalik na sa regular na pagbablog niya. Kasi hindi na ata binabayaran kasi wala namang kwenta. Hindi gumana yung mga paninira nila sa mga Duterte dahil alam nyo ngayon na imbes na yung mga Duterte ay kamuhiin ng tao, ay lalo pa silang minahal. Yun ang katotohanan. Yan po ang katotohanan na kahit durugin nyo ng durugin, yung mga politiko o mga personalidad na may naiambag sa bayan, ay hindi talaga yung pakikinggan ng mamamayan. Ang totoo, ito sana na-realize nyo na yan. Na-realize nyo. Natingnan nyo, kahit anong bintang, kahit anong paninira ang ibato nyo kay PRRD, kay Pangulong Duterte, kay BP Sara Duterte, hindi kayo pinapakinggan ng taong bayan. Alam nyo kung bakit? Yung mga Duterte may nagawang kapaki-pakinabang sa bayan, sa bansang Pilipinas. Kayo, walang hiya. 3 taon na kayo dyan sa pwesto ninyo. Wala pa kayong napapatunayan. Ito lang naman, Ito lang naman ang technique
gumawa kayo. Gumawa kayo ng mapapakinabangan ng taong bayan, iparamdam nyo yung trabaho nyo sa taong bayan. At makikita ninyo, kahit anong paninira ang iba to sa inyo, hindi yan pakikinggan. Dahil makikita ng taong bayan, yung nagawa nyo na naramdaman, yung gawa nyo na napakinabangan. Ang pinaka-importante, may nagawa kayo sa panunungkulan ninyo, naging fruitful yung administrasyon ninyo, may nakipakinabangan sa inyo ang tao. Dahil kahit totoo man o hindi ang mga paninira na gagawin sa inyo in the future ng mga kalaban ninyo, hindi sila papaniwalaan dahil alam nila na may nagawa kayo, may napatunayan kayo. Pero, yung may napatunayan, sisiraan nyo yung may napatunayan na kayo wala pa naman napapatunayan. Aba, sino paniniwalaan ng tao? Abay, mag-isip-isip kayo. Ha? Huwag puro pulbo sinisinghot ninyo. Kumain din kayo ng mga masusustansyang pagkain. Diba? 3 taon na kayo, you still haven't realized what's the deal? What's the real deal? Kung bakit mahal ng mga tao ang mga Duterte. Mahal, hindi dahil may mga vloggers na talagang loyal ang mga Duterte, yun na yun. Hindi. Kami ay tagalabas lang kung ano nagawa nila. Tagapagtanggol kami kung may nakikita kaming mali sa sinasabi ng iba patungkol sa kanila. Pero, the bottom line here is that mayroon kasi silang nagawa. Hindi sila gumawa. Hindi lang sila nangako. Pinanindigan nila yung kanilang trabaho. Ha? Inako nila yung mga problema. Hindi nila isinisi sa iba. Accountability ang tawag doon. Ha? Accountability, paninindigan, kredibilidad, at political will. Yun ang wala kayo. Kaya tingnan nyo, pinagtatawanan kayo ng tao. Dahil bukod sa mahihina ang mga utak ninyo, wala kayong alam sa pagpapatakbo sa gobyerno. 3 taon? Sa unang taon pa lang, dapat nagpapakitang gilas na kayo. Inabot na kayo ng 3 taon. Pero wala pa rin maramdaman yung mga Pilipino sa inyo. You will go down the soonest. Tandaan nyo yan. Kung hindi magbabago yung mga pananaw ninyo, kung hindi magbabago ang mentalidad ninyo sa paninirbisyo for another 6 years, another 3 years, pagtatawanan lang kayo ng tao. At baka kamuhian pa kayo. Dahil nagsasayang lang kayo ng pera ng gobyerno na wala namang napapakinabangan ang tao. Mga kapatid, that's all for now. Magkita-kita po tayo muli sa mga susunod na vlogs. And once again, this is Master Judea saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo.